Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan ngayon, no. Ito ay pinasa sa akin na ah isang issue. Huh? Hindi daw siya trending pero pinalaki pa, employee din siya ng store base sa pag-check ko. So ito, ipinapareact sa akin. Ako po ay customer service manager. Tapos, customer service. Nagtitraining din po ako ng customer service. Galing ako both Robinsons, SM. So, tingnan natin yung problema. Yung sinasabi na, sabi kasi ni Sir, pinalaki daw yung problema. So, ito, no, pinost dito yung customer complaint. Tandaan nyo ha, customer service manager po ako. Tsaka nagtitraining ako regarding sa customer service. So, may customer complaint na final. Alam mo, sa amin sa retail, sagrado kasi po ito. Pag may ganitong complaint, sagrado ito. I don't know sa iba, no? Pero both Robinsons tsaka SM, sagrado ito, complaint form. Dalawa yan eh. Ang gugustuhin mo dyan yung commendation form eh. Yung for example, tuwang-tuwa sa'yo yung customer. Gusto ko pong i-commend si Bungo kasi masyado siyang pasensyoso sa akin at alam niya talaga yung mga tinatanong ko sa kanya. Nag-iipon kami noon. Kasi kapag marami ka noon, 'di ba? Pwedeng pagdating ng assembly may plaque ka. Sikat ka, tsaka poging-pogi ka sa management pagka may commendation ka. Ngayon, ito yung iniiwasan namin, yung customer complaint. Believe it or not po, malaking bagay po ito. Hindi po siya maliit na bagay na pinalaki lamang. Kasi, ito yung dito magbabase yung management kung ano ba yung mga kinikilos ng mga tao nila dun sa field. Sige, tingnan natin hindi ko na babasahin itong mga information sa taas. So, nagko-complain siya. So, ito yung complaint niya, no? July 8, isang araw lang. Santa Maria, Bawan, Batangas, no? Sabi ganun dito, I want to formally file a complaint to Mr. Von Dolor, ASM, Assistant Store Manager siguro to. For the grounds of discrimination and poor customer service, dishonesty and giving false testimony to his superior, Mr. Richmond Manaligod, yung store manager. Yon. Tapos, yung note niya dito, I have recorded video to justify my complaint against Mr. Von Dolor. Ito yung problema, men. Alam nyo ha, no matter how silly or kawalang kwenta, siniseryoso itong mga ganito. Hindi ko alam sa Dali ha, pero sa SM siniseryoso ito. O ano yung complaint, no? Ito yung letter, ito yung naka-attach na letter. Ako si Efren Mendoza, residente ng Barangay Santa Maria, Bawan, Batangas. Mangyari po na pauwi na ako ng bahay galing sa trabaho nung dumaan ako sa Dali Santa Maria, Bawan branch upang bumili ng one piece Dairy Cream small size. Dairy Cream, ito yung butter, di ba? Butter. yung nilalagay sa pandesal to minsan, basta butter ito. Ang aking pera ay 1,000 peso bill. Nang ibabayad ko na, ito sinabi ni Mr. Von Dolor, no? Nawala daw siyang panukli. Kaya itatransact niya muna yung kasunod kong customer sa counter. Nung buksan ni Mr. Von ASM ang kaha, nakita ko na madami namang 500 peso bill. Patay ka. Dishonesty nga to, men. Diba? 100 peso bill
at ang mga coins sa kaha. So madami daw 500 peso bill, 100 peso bill at mga coins daw sa kaha. Nung itatransact na niya ulit yung kasunod na customer na ang pera ay kapareho lang din ng sa akin na 1,000 peso bill, ay agad na akong nagtanong kung bakit niya itatransact yun at ano to? Hirap kasi maintindihan. Yun, at ang sa akin ay hindi. At pinaghihintay niya ako samantalang pareho lang naman ang aming pera na 1,000 peso bill. Isang punto ko pa, dairy product ang item na binibili ko at madaling matunaw yon at maBO. Mukhang may alam nga ito sa retail. Kasi jargon ng retail ang BO bad order ito Ito yung mga product na yung magkakaroon siya ng damage. 'Di ba? When you say na BO or na katulad nung halimbawa sa chichirya walang hangin, 'di ba? I-RTV 'yon. Return to vendor. May margin naman yan or may budget naman sa BO kung gaano lang karami Mukhang may alam sa kapag tumagal ako sa counter na dapat ay isaalang-alang ni Mr. Bon, ASM, Assistant Store Manager yon Dito pumapasok ang aking complaint na discrimination and poor customer service. Second, dishonesty. Sa pagsasabi ni Mr. Von na wala siyang panukli, gayong nakita ko naman na maraming 500 peso bill, 100 peso bill at mga coins sa kaha ay isang kasinungalingan at panloloko, correct. Sa mga hindi nakakaalam, seryoso po ito, men. Sorry sa mga nabababawan. Maaaring mababaw siya sa iba. Pero sa loob kasi ito, lalo na ako let's say ako yung superior. Sa amin ito sagrado ito sa amin Tandaan nyo sa pagkakaalam ko, walang strike yan dishonesty. Yan diretso dismissal yan men According sa sa handbook. Well, may mga nakakalusot. For example, ako superior ako, Tapos ang alam mo na, palakasan, Alam mo, superior ako, din yung subordinate ko medyo ka-close ko, mabait sa akin. 'Di ba? Pwede kong bigyan ng pagkakataon 'yon na sa susunod wag mo nang ulitin Pero kung ang subordinate ko ay bastos, sakit sa ulo, 'di ba? Pwede kong i-ground for dismissal to. Dishonesty to 'Di ba? Sagrado po sa amin to. Maaring siguro yung sa iba siyempre dadaan na naman yun, hindi na kayo naawa dun sa Pero yan talaga ang pinakaiingatan yung dishonesty. Isa yan sa mga mortal sin. Kung may nagtatrabaho dito sa HR, I think maintindihan nila ako. No matter how shallow 'di ba? Naiintindihan ko naman kayo na sabihing mababaw ito yung pagsukli lang. Pero hindi Sa amin kasi, although na hindi naman na-achieve yung pagiging perfect, unachievable goal ang pagiging perfect Pero hanggat may pwede kaming pukpukin para maitama ang mali, gagawin kasi namin Lalo na ako kasi ang iniiwasan kasi dito mga men, maging culture yan. Pag naging culture yung dishonesty, yung luloko-lokohin mo yung customer, 'di ba? Kami din na masisira. Sino ang unang puputukan? Yung katulad ko, customer service manager ako. Ako yung unang puputukan dahil cargo ko yung field ko to Kaya sorry ko kung ako ang superior nito, liligwaking ko talaga to. Third and final complaint ko kay Mr. Bon
ito ang pinakamalala sa lahat at kahit anong mangyari ay hindi ko ito mapapalampas. Ano ba 'yan? Ito ay ang pagbibigay ng false testimony sa kanyang superior, Mr. Richmond Maligod, store manager ng Dali, Santa Maria, Bawan Branch, upang lumabas na ako pa ang masama at may mali sa pangyayari. Ganon din si Mr. Bill, operations manager. Naku, nakaabot na kay OM. Nakausap ko through phone call at sumasang-ayon sa basis ng aking complaint. Oo, talagang sasang-ayon yan. No? Note, meron akong recorded video kung saan maririnig, mapapanood ang pag-amin ni Mr. Von sa kanyang mga pagkakamali at pagsasabi ng false testimony sa kanyang superior. I-attach ko po yung sa pagpasa nitong customer complaint ko sa email ni Dali as reference or supportive evidence sa na sana ay makatulong sa gagawin yung investigasyon sa aking complaint. Naway mabigyan ng katarungan ang aking complaint at maipataw ang nararapat na sanction o kaparusahan sa ganitong klase ng employee ng Dali. Maraming salamat po. Sorry to say, no, hindi siya mababaw sa part ng management, no. Hindi siya mababaw eh. Kasi naaapektuhan kasi yung customer service. Alam niyo kung bakit? Tandaan niyo nagpiprint ang Dali ng customer complaint form. Ibig sabihin may bearing 'yan. May bearing po ito. Tapos meron pa ako nabasang comment dito, no. Sabing gano'n nitong isa. Kung akong nag-counter auto void, di nyo alam na bawal kami magpapalit. Wrong! Sino nagsabi? Sino nagsabi na kailangan mo magpapalit? Ang issue dito, dishonesty. Hindi sinasabing magpapalit kayo. Sinong nag-train dito? Pulpul. Iharap nyo sa akin yung nag-train nito. Pulpul yan. Ganito men, no? Tapos sabi pa nitong isa, kung ako yan, ipipilit ko sa'yo na wala akong panukli. Di na kita pag-aantayin kahit mag-void ako. Ang nakakaasar lang, akala nyo, laging may panukli sa Dali. Kayo kaya sa posisyon naming mga cashier. Gago ka ba? Kaya nga cashier ka eh. Kasama sa trabaho mo yan, men. For example, no, isa kang security guard, may shoplift doon. Tapos sinabi, ba't di mo hinuli yon? Ikaw kaya ang pumosisyon sa amin mga security guard. Akala mo madali? Eh, di wag ka mag-security guard dito, wag ka mag-cashier. Kung mga ko to, kung mga under ko ito mga to, liligwakin ko lahat ito. Liligwakin ko to kung sino man tong gagong to, ganito mentality. Liligwakin ko to. Ganito yan, ganitong mag-handle ng problem, no? Madalas naman problema yan, yung walang panukli, pero tandaan nyo men, wala kayong magagawa kasi nasa end tayo ng service. Mga cashier or mga personnel ng store, kahit kailan, ang pagtatrabahuhan natin, convenience ng customer. Tandaan nyo, no, hindi siguro kayo na i-train na ang DTI may rules kung paano mag-handle ng customer. At may rights ang customer. 'Di ba? Tandaan nyo, galing ako retail ha. Pero kakampihan ko yung customer. Mali talaga. Lalo na doon sa part na dishonesty. O sige, talakayin natin yung mga magiging problema. Kadalasan nagiging problem dyan. Sa umpisa, umaga, no? Kadalasan umaga yan eh. Na, alam mo yung feeling mo magpapabarya lang, walang pambarya.
'Di ba? Walang barya yung customer. Yung bibili lang ng tig sa 10 piso. Tapos babaryahan ng ng yung 1,000 niya para may barya siya. Wala kang magagawa. Kailangan gawin mo yun ng paraan. Paano natin gagawin ng paraan yon? Sabi niya, bawal daw umalis at magpapalit sa labas, di ba? Ganito ang gawin mo. Itatransact mo pa rin yun, pero magpapaalam kay customer. Ito, talagang siguraduhin mong wala kang panukli. Huwag mong gagayahin ito. Nasasabihin mong wala kang panukli, na mahuhuli ka, na nagsisinungaling ka, maliligwak ka talaga. Di ba? Ang gawin mo, kung may panukli ka, suklian mo na. Wala kang pakialam kung sa susunod. Ganun din kasi mangyayari eh. Ang unang aalalahanin kasi natin, yung retention ng customer. 'Di ba? Kailangan natin kasing gumawa ng loyal customer. Lahat naman siguro tulog itong mga ito habang inuoryento mga to. Tulog. Kailangan nating mag-create kasi ng loyal customer. Huwag nyo kong bubulshitin dahil ako nang galing ako sa ganyan lahat. Pinagdanasan ko lahat yan. 'Di ba? Hindi ko mararating ang position ko sa retail kung hindi ko minaster yung ganyan. Walang panukli, bawal ka lumabas. Kasi sometimes, mag-isa ka lang sa store eh. Ang gawin mo ganito, ay wala po akong barya. Pero kung papayag po kayo, sir, itatransact natin ngayon, mamarkahan ko po yung resibo nyo, balikan nyo po sa akin yung sukli. Simple. Balikan nyo po sa akin yung sukli. Tapos ikaw naman, ino-note mo doon, trabaho mo yun kasi as cashier eh. Tsaka kaya nga tinawag na convenience store, kaya yung convenience ng customer ang uunahin nyo. Di ba? So, yun. Ngayon, si customer na magde-decide doon, ay matagal pa ba yun? Hindi ko po alam, ma'am eh. Hindi ko po ma'am alam, sir eh. Kasi as of na wala akong pambarya. Ngayon kung kailangan nyo na po yung bibilhin nyo, pwede po i-transact natin. Mamarkahan ko na po, babalikan nyo na lang po sa akin yung sukli. 'Di ba? Simple as that. Hindi yung wala pa akong pambarya eh. 'Di ba? Gawan niyo ng paraan 'yun. Kasama sa problem niyo 'yun. Kaya nga hindi robot yung diyan eh. Hindi robot yung nilagay diyan, tao eh. Dahil yan ang sinasabi sa amin ng operations manager namin dati. Kaya hindi robot ang nilagay diyan, tao, kasi may judgment kayo. 'Di ba? Uunahin ang convenience ng customer, hindi convenience ng sarili. 'Di ba? Kaya kayo dinala diyan. 'Di ba? Kasama 'yan sa magiging problema. Hindi ka pwede magreklamo. Di mag-resign ka kung ayaw mo ng ganyan. 'Di ba? Kumbaga sa sundalo, nagsundalo ka, alam mong patayan ang pupuntahan mo, kapag ka naka-experience ka ng patayan at ayaw mo na, di mag-resign ka bilang sundalo. Diba? Ganun talaga. Mahahasa yung utak nyo dyan. Or halimbawa, pwede, sa totoo lang minsan, nadadala sa pagiging malambing ang customer eh. Kung talagang halimbawa, nagmamatigas yung customer, sir, kung ako lang po, pwede. Kaya lang, katulad ng sinabi, bawal po kasi kami lumabas at wala po talaga akong magagawa. Kung ganun pa rin, babalik ulit sa dati. Gusto niyo, itatransact ko po at balikan nyo na lang po yung sukli. Basta hindi sa'yo manggagaling na wag po kayong bumili dito. 'Di ba? Gawan nyo yun. Gawan nyo ng paraan yun. Ngayon, huwag nyo kong bubulshitin na may rules kayo na bawal kayong mag-hold ng sukli doon. Ginagawa ng lahat yan. 'Di ba? Hindi naman kayo ma-short doon. Ma-over kayo kung isasama nyo sa bilang, sa end of day. 'Di ba? Pero, kasama yan sa magiging problem. At kahit kailan, ito yung nakita kong problema dito. Wag kayo magsisinungaling sa customer katulad ng ginawa nito. Kasi siguro, nag-i-expect siya, na aalis yung customer.
matatagalan. Tandaan nyo, kaya bibili yung customer sa inyo, pwede kasing mangyari na kailangan niya talaga nung bibilhin niya. Ang mga sinasabing yung mga empleyado na nakikita ko nagrereklamo dito na sinasabi na mababaw lang naman, kinukomplain pa, hindi eh. Foundation kasi ng ano yan. Diyan magsisimula yung i-rate yung serbisyo nyo. Alam mo ang pinakapangit sa lahat, pag yung masira kayo sa word of mouth ng mga tao. Ay, sa dali, huwag na bumili dyan. Ano naman dyan eh. Mga tamad magsukli yung tao dyan eh. Mahirap yun, men. Hindi nyo kasi naiintindihan yun kasi kadalasan yung mga nagtatrabaho diyan, no. Wala lang, ang gusto lang nila magtrabaho doon, magsweldo. Gusto nila hindi sila nahihirapan. Wala naman trabahong madali eh. 'Di ba? Wag niyo akong bubullshit, ako nadaanan ko lahat 'yan. Yung problema na 'yan. Wag niyong ipapasa sa customer yung hindi nila problema. Ano tayo? Kaya kung mag-apply kaya ako sa DALI. Kapag may liligwakin ko talaga lahat ng mga diyan, lahat ng mga reklamador. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko kanina, 'di ba? Kaya nga nagpi-print sila ng ganito ng customer complaint form eh. Alam nyo ba sa Robinsons, meron silang hina-hire na na parang undercover para i-rate yung serbisyo ng store. Takot na takot kami doon. Kasi meron talaga nasususpending store manager doon. Dapat ang rating mo dapat hindi ka bababa. Hindi ka bababa sa sa I think nung dati nakalimutan ko na pero 8.5 yata, ganon. Dapat pagpasok ng customer agad, i-greet mo na agad 'yun. Baka pag nalipat kayo sa ganung store, lalo kayo magwala. Sobrang higpit. 'Di ba? Nasanay kayo diyan na kayo 'yung nasusunod. Hoy, tanga, boss nyo yung mga customer. Hindi kayo yung boss diyan. 'Di ba? Customer is always right as long as they are right. Siyempre naman, pag minumura ka na, pag sinusuntok ka na, hindi na tama yon. Pero pag regarding sa service, no, ibibigay mo talaga yon sa customer. Kaya kung tatanungin nyo ako, yung mga ganito, hindi ito mababaw eh. Sa akin, big deal ito. Bilang, nilalagay ko yung sarili ko dun sa, doon sa operations, big deal sa akin to. Hindi siya yung lang. Lalo na't ayun Pakita ko sa inyo yung ID ko. Muntik na balaglag yung camera. Papakita ko sa inyo yung ID ko ha. Hello. Makikita nyo kasi yung ay, hindi nyo pa ito yung ID ko. Huwag na lang. Mamaya may masilip pa kayo na information sa akin. Gusto ko lang sabihin sa inyo na talaga ako. Kinakarir ko talaga yung mga ganyang bagay. Hindi yan basta-basta sa akin na Kasi sa akin, men, pag ang trabaho ko ay ganyan, yan kasi nagpapakain sa akin eh. Hindi ko trabahong pumunta doon para ako yung pakisamahan ng mga customer. Ako ang makikisama sa customer. So yan lang muna ang pag-uusapan natin yung hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.